Hindi raw malayong maapektuhan na ng issue ng extrajudicial killings ang ekonomiya ng bansa. Yan ang babala ng Commission on Human Rights, lalo na kapag nanghimasok na sa mga kaso ng pagpatay ang International Criminal Court. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Usap-usapan ngayon ang editorial cartoon ng New York Times tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tila inilarawan kasi nito ang pagiging matapang pero mapusok ng Pangulo sa kampanya nito laban sa iligal na droga. Sa ilalim nito, sinabi ng pahayagan na higit 800 na raw ang namamatay na sangkot umano sa iligal na droga mula nang maupo si Duterte. Ang pinupunto nito, ang mga kaso ng extrajudicial killings laban sa mga drug suspect. Bagay na ikinababahala hindi lang ng United Nations pati ng Amerika. Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na tulad ng Amerika, dapat patuloy na igalang ng Pilipinas ang batas at karapatang pangtao. Nanawagan na rin ng Human Rights Watch sa gobyerno na panagutin ang mga nasa likod ng extrajudicial killings. Kasabay ito ng pagtanggi ng PNP na may kinalaman ito sa mga nasabing patayan. Hindi rin daw nakakatulong ngayon na tila maraming Pinoy na nakukumbinsi na tama ang pagpapaligpit sa mga pinaniniwala ang kriminal. At kung magpapatuloy ang kaliwat kanang patayan, hindi raw malayo manghimasok na ang International Criminal Court o ang OICC sa Pilipinas. Failure of the government to address this situation currently prevailing of unexplained extrajudicial killings could result in the possibility of the ICC exercising jurisdiction over those matters. Sa hiwalay na pahayag sa hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez, sinabi ni Gascon na posibleng makaapekto na rin ito sa ekonomiya ng bansa. Batid din daw ito ng gobyerno, kaya ang National Economic and Development Administration o NEDA gumagawa na raw ng paraan para kontrahin ang negatibong epekto ng extrajudicial killings, tulad na lang ng pag-iwas ng foreign investors sa bansa. We should also try to get the view of others who approve of what's happening and see it as really maybe a necessary evil that needs to be that has to happen in the pursuit of a greater good. I think foreigners have to be informed that if they come here and they behave, they don't do anything, they don't do any misdeed, then they're safe. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5.